Habang abala ang lahat sa pag-aasikaso ng kani-kanilang mga trabaho, may isang grupo sa paligid ang nagtatago sa dilim. Patuloy na nakikiramdam. Inaalam ang bawat sitwasyon. Wala silang mga baril o matatalas na maaaring ipangtutok. Niwala ring maskara. Subalit palaging nakakubli. Ngunit sila'y nagtataglay ng pinakamalakas na sandata. At itong sandata na ito ang ginamit nila upang matagumpay na manakawan ang pinakamahigpit na seguridad na bangko sa bansang Bangladesh. At ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang oras. Bilyong dolyar ang agad naglaho na parang bula. Ito ang istorya ng pagnanakaw na yumanig sa buong mundo. Ang Bangladesh Bank Heist hatid sa inyo ng Daysui Tagalog Crime Stories. Bago tayo magsimula, paki-like naman ang ating video at mag-subscribe na rin kayo para palagi kayong updated sa mga istorya na gaya nito. Malaking tulong na po ito sa tulad naming mga content creator. Maraming salamat po. February 2016. Tahimik ang gabi sa Dhaka, Bangladesh. Sa loob ng gusali ng Bangladesh Central Bank, patapos na ang karaniwang araw ng trabaho. Ang mga ilaw sa opisina ay unti-unti nang pinapatay, at ang mga empleyado ay nagsisimula ng magsiuwian pagkat natapos na ang kanilang buong araw ng pagtatrabaho. Subalit sa likod ng katahimikan, may nangyayaring hindi nila namamalayan sapagkat isang lihim na pag-atake ng pagnanakaw na pala ang nangyayari na magpapayanig sa buong mundo. February 6, 2016. Alas 8 ng umaga. Habang nagbubukas ng opisina ang mga empleyado ng Bangladesh Bank, napansin nilang hindi gumagana ang printer na nakakonekta sa kanilang SWIFT terminal. Ito ang sistemang ginagamit para sa mga international money transfers. "Sir, hindi po gumagana ang printer," sabi ng isang empleyado. "Siguro nagka-error lang." "Paki-restart mo muna," sagot ng kanyang supervisor. Nang i-restart nila ito, nagsimulang maglabasan ang dose-dosenang dokumento at mga resibo ng transaksyon na hindi nila kailanman pinirmahan o pinahintulutan. Ang mga papeles ay naglalaman ng mga utos na maglipat ng halos $951 milyong mula sa account ng Bangladesh Central Bank sa Federal Reserve Bank of New York patungo sa mga account sa Sri Lanka at Pilipinas. Dahil sa pangyayari, nagkagulo ang buong opisina. Ang mga opisyal ay nagtakbuhan, ang iba'y hindi makapaniwala. Sa mga dokumentong kanilang natagpuan, napakalinaw na may naganap na isang malaking pagnanakaw. February 7, 2016. Agad na tinawagan ng Bangladesh Bank ang Federal Reserve Bank of New York upang ihinto ang mga transaksyon. Ngunit huli na ang lahat. Sa 35 utos ng paglipat, 5 ang tuluyang naisagawa. Ang halaga? $81 milyong. At lahat ng iyon pumasok sa mga account sa isang bangko sa Pilipinas. Ang Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC sa Jupiter Branch, Makati City. February 8, 2016. Sa RCBC Jupiter Branch, dumating ang malaking halaga ng dolyar. Pumasok ito sa 4 na account sa ilalim ng mga pangalang Michael Cruz, Enrico Vasquez, Jess Christopher Lagrosas, at Ramel Deguito. Ngunit ayon sa records, ang mga account na ito ay bagong gawa pa lamang at lahat ay may peking pagkakakilanlan. Ang branch manager na si Maya Santos Deguito ang siyang nag-asikaso ng lahat. Ayon sa kanya, regular na kliyente ang mga may-ari ng naturang mga account. Subalit makalipas ang ilang araw, lumabas sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council na ang mga account ay dummy accounts lamang. Sa makatuwid, ito ay mga huwad na pangalan na ginamit para sa money laundering. Mula RCBC, inilipat ang pera sa Philrem Service Corporation, isang remittance company. At doon, hinati-hati ito sa mas maliliit na halaga at dinala sa mga kasino sa Metro Manila tulad ng Soler at Midas Hotel. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng chips at cash, madali nilang maisakatuparan ang pagkuha ng mga pera. Napakadaling nalabhan ang pera, isang taktikang paboritong gawin ng mga sindikato, dahil sa panahong iyon, hindi pa saklaw ng anti-money laundering law ang mga kasino. Habang nagkakagulo sa Pilipinas, sa Bangladesh naman ay nagsimula ang cyber forensic investigation. Ang mga eksperto sa London at New York nagsanib puwersa upang tutukan ang investigasyon. Ang mga investigador ay nakakita ng kakaibang malware sa system ng Bangladesh Bank. Isa itong custom-built malware na idinisenyo upang makapasok sa network ng bangko, kunin ang credentials ng mga empleyado, at manipulahin ang kanilang SWIFT transactions.
Ayon sa mga ulat ng FBI, ang estilo ng pag-ataking ginawa ay kapareho ng ginagamit sa mga hacking incident na konektado sa Lazarus Group, isang grupo ng mga hacker na umano'y konektado sa North Korea. Lumabas sa mga analisis na ilang buwan bago ang February 2016, nakapasok na sa system ng Bangladesh Bank ang malware. Tahimik nitong ninakaw ang mga password at lahat ng mahahalagang impormasyon, sinubaybayan ang kanilang mga aktibidad, sila'y naghihintay lamang ng tamang oras at pagkakataon para umatake. Ang pagnanakaw ay sinimulan sa hating gabi ng February 4, 2016, nang karamihan sa mga empleyado ay nasa kani-kanilang mga bahay at sarado pa ang mga opisina ng Bangladesh at New York dahil weekend. Isang perpektong timing upang walang makakapansin. Sa kabuuan 35 transaksyon ang nagawa ng mga hacker, ang 30 sa mga ito ay na-block ng Federal Reserve dahil sa isang simpleng pagkakamali. Isang maling spelling ng pangalan. Ang isang recipient ay nakalagay na Shalika Foundation imbes na Foundation. Nang makita ito ng mga staff sa New York Federal, agad silang nakaramdam ng pagdududa. Dahil dito, tumigil ang iba pang transaksyon, kaya $81 milyong lamang ang tuluyang nakalusot. Akalain mo, sa isang type lang ang naging dahilan kung bakit hindi nila nakuha ang kabuuang pera na halos $1 bilyong. Pagdating ng March 2016, pumutok na ang balita. Halos lahat ng major news outlet sa mundo kabilang ang CNN, Reuters, BBC ay sabay-sabay nagulat sa nangyaring nakawan. Bangladesh Bank loses $81 million in cyber heist linked to the Philippines. Sa Pilipinas, mabilis kumilos ang Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Teofisto Ginggona III. Sa kanilang mga pagdinig, lumabas ang mga pangalan ng ilang individual na sangkot sa paglabas ng pera. Unang ipinatawag sa Senado si Maya Santos de Guito, branch manager ng RCBC Jupiter Branch. Ayon sa mga ulat, siya umano ang nagpasok at naglabas ng mga pera mula sa mga account na ginamit sa money laundering. Sa harap ng Senado, mariin niyang itinanggi na siya ang utak ng operasyon. Ayon sa kanya, siya ay ginawa lamang scapegoat ng mga mas makapangyarihang taong sangkot sa transaksyon. Ngunit sa pagdinig, lumabas ang testimonya ng iba't ibang saksi. Isa sa mga ito ay si Kim Wong, isang kilalang negosyante sa mundo ng kasino. Ayon sa kanya, ang bahagi ng perang galing sa RCBC ay dinala sa kanya bilang bayad sa utang ng isang kliyente. Nagbalik siya ng humigit kumulang $15 milyong sa mga otoridad. Subalit ang napakalaking bahagi ng pera ay nanatiling nawawala at hindi na natunton pa. Habang patuloy ang mga pagdinig sa Senado, mas lalong naging malinaw kung gaano kakomplikado ang operasyon. May mga layer ng remittance, conversion, at paglalaro sa casino chips, lahat ay dinisenyo upang mawala ang bakas ng pinagmulan ng pera. Sa dulo ng proseso, ang mga dollar bills ay naging casino chips, pagkatapos ay na-convert muli sa cash at tuluyang naglaho. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, humigit kumulang $18 milyong lamang ang kanilang na-recover mula sa kabuuang $81 milyong. Habang ang natitirang $63 milyon naman hanggang ngayon ay hindi na muling natunton pa. February hanggang April 2016, naging laman ng mga pahayagan sa buong mundo ang kaso. Para sa unang pagkakataon, nakita ng mga eksperto kung paano ginamit ng mga hacker ang SWIFT network, isang sistemang inaasahang pinakaligtas sa mundo ng transaksyon, subalit naging daan ito ng pagnanakaw. Sa mga sumunod na mga buwan, nagsagawa ng malawakang reforma ang SWIFT. Pinalakas nila ang kanilang cybersecurity at nagpatupad ng mas mahigpit na authentication protocols. Hinikayat din ang lahat ng bangko na upgrade ang kanilang mga firewall at system monitoring. Samantala, sa Pilipinas naman, nagbunsod ang insidente ng pag-amyenda sa Anti-Money Laundering Law. Noong 2017, isinama na sa saklaw ng batas ang mga kasino. Isang direktang resulta upang makaiwas sa nangyaring Bangladesh Bank heist. Sa Bangladesh naman, halos isang taon bago natukoy ang mga digital trail na nagtuturo sa Lazarus Group, isang organisasyon ng mga hacker na sinasabing konektado sa North Korea. Ayon sa mga ulat ng FBI at iba pang international agencies, ang perang nakuha sa heist ay ginamit umano upang pondohan ang mga programa ng Pyongyang. Ang Pyongyang ay kabisera ng North Korea, opisyal na Democratic People's Republic of Korea. Isa ito sa mga pinakasekreto at mahigpit na lungsod sa buong mundo. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Korean Peninsula, malapit sa Ilog Taedong. Ngunit sa kabila ng mga investigasyon at mga pangyayari, mas nanatiling marami ang mga katanungan.
Sino nga ba ang totoong mastermind? May kasabwat ba sa loob ng bangko? At paano nila nakuha ang eksaktong access credentials ng mga empleyado? Ang mga tanong na ito ang patuloy na bumabalot sa misteryo ng isa sa pinakamalaking cybercrime heist sa kasaysayan. Ang Bangladesh Bank heist ay hindi lang simpleng pagnanakaw ng pera. Isa itong babala na sa panahon ngayon, hindi lang baril o maskara ang maaaring gawing sandata ng mga kriminal, kundi keyboard at code gamit ang computer. Mula sa isang type na nakaligtas sa mata ng isang empleyado, hanggang sa mga bilyong dolyar na lumipad sa pagitan ng mga bansa, ang heist na ito ay nagpapatunay, kahit ang pinakamalaking institusyon sa mundo, maaaring malusutan sa isang iglap. Gaano man ito kahigpit? Sa panahon ngayon, hindi lang armas ang ginagamit para magnakaw kundi talino at teknolohiya. Ang Bangladesh Bank heist ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano kalaki o kasiguro ang isang sistema, may posibilidad pa rin itong mahanapan ng butas na pwedeng pasukan ng kasakiman. Isang aral na walang makakapantay sa halaga ng pagiging mapagmatsyag, lalo na sa mundong kontrolado na ng digital na pera at impormasyon. At ito ang kwento ng Bangladesh Bank heist. Ang pinakamalaking cyber robbery sa kasaysayan noong 2016. Hatid sa inyo ng Daysui Tagalog Crime Stories. Manatiling nakasubscribe para sa mga susunod pang mga kwento. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong panonood. God bless all at palagi tayong mag-ingat.